in the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go.
Amen, mga kapatid. When you're in love, everybody knows. Totoo yan, ano? Mga, mga kababayan, mga kalalakyan, mga kabinataan. Kapag tayo ay na in love, everybody knows, ano po. Ganon din, kapag tayo na in love sa Panginoon, everybody knows. Makikita sa iyong gawa, makikita sa iyong kilos, makikita sa iyong pananalita. Ayan, ano po, napakaganda. Gusto niyo ba maging in love sa Panginoon, mga kapatid? May marapat lamang, ano po, dahil tayo ay kailangang inibig din naman, ano po, mga kapatid. Sa lahat, God first morning po sa lahat. Nung narito ngayon, isa na bagong umaga, bagong buhay, bagong pag-asa ang ating mararanasan sa piling ng ating Panginoon. Tayo ay makinig ng reflection doon sa ulit kila Pastor Nelvin, ay siya ulit yung namamuna doon sa CLPM. Connect ulit tayo. Teka lang, ha. Good morning po sa lahat na nandyan ngayon sa live. Sister Shirley, Sister Sweetie, Sister Belinda, Sister Mildred, welcome back. God first morning po ulit sa inyo. Si Sister Elizabeth, Sister Wilma, Nanay Nerissa, Sister Janet, Sister Ate Flor, si Sister Emily at Sister Vicky. Yung mga iba na sa background, iba ay papakonect pa lamang. Sandali lamang po. Bakit nawala? Ayun. Ngayon ay December 24, mga kapatid. Pagligtas, no? Sabi po dito ni Sister White, however large, however small, the possessions of any individual, let him remember that it is his only interest. No? So, yun nga po, sinabi na po ninyo kanina, Pastor, no? Palagi nating lahanin na ito po ay inilagay lang na pagkakatiwala sa atin. Hindi ito sa atin. Gaano mang kaliit o kalaki ang hawak niyo pong potensyal ngayon para sa ating mga pagsulong ng buhay. Ano-ano po yon? Sabi po ni Sister White, only interest yung lakas, yung skill, o yung kakayanan, yung time, ay only interest lang po daw yan. Yung talento, yung pagkakataon, opportunities, and means. Alam natin ibig sabihin ng means, yun po yung kabuhayan natin, pera o kayamanan, wealth. He must render an account to God. This is an individual work. So hindi pala pwede i-proxy ito, mga kapatid. Kaya yung ating pamilya, kahit yung mga anak natin, mga bata pa lang, ay turuan na silang magpahalaga dito, maging mabuti ng katiwala. Kasi kanya-kanya tayo ng kapananagutan. No? Mananagot tayo sa Panginoong Diyos na may-ari nito. No? Yung may-ari ng panahon, ng lakas, ng skill, ng talents, ng opportunities, ng lahat ng kayamanan na hawak natin, maliit man o malaki, sabi dito ni Sister White, mananagot tayo sa Panginoon individually. So ano po ang sabi niya? Ito po yung paulit-ulit na binabanggit ni Sister White. God gives to us that we may become like Him. Yun o eh. Inubog talaga niya yung karakter natin, mga kapatid. Generous, noble, beneficent by giving to others. So yun po talagang mithin nun. Hindi talaga interesado ang Diyos sa lahat ng meron tayong maibibigay sa Kanya. Ang interesado ang Panginoon ay sa paggawa nating ito, maintindihan natin na hinuhubog tayo ng Diyos sa katulad ng likas na mayroon siya. Mapagbigay, marangal, beneficent by giving to others. Kasi nagbigay siya sa atin no? Binigay niya muna sa atin yung sarili niya. At tayo ngayon ay kanyang inihimok na maging kagaya ng kanyang ginawa, na mag-intindi sa iba. Bigyan din natin ang iba. Kaya wag natin po itong kalilimutan. Ang sabi po niya dito, those who
forgetful of their divine mission. So, divine mission po pala yung mga kapatid, yung bawat isa sa atin, bata at matanda, mabigyan ng opportunity na yung ating divine mission ay magawa natin na wag tayong maging self-indulgent sa pride or selfishness, no? Na ma-secure lang natin yung pakinabang, yung luho, yung pleasures ng mundong ito. Hindi po yun, mga kapatid. Gusto man ng Panginoon na ito'y ating makuha sapagkat kailangan talaga naman natin. At Sir Melvin, ano? Kailangan talaga natin to, pero tandaan po natin may misyon. Ang pagkaman nito, maliit man o malaki, ng mga mundong material na bagay, ay may mission po tayo, hindi po para maging yung pride lang or selfishness. Ang mission po talaga nito, mga kapatid, ay maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon na atin po itong ginagamit. Para saan? Pagtulong sa gawain ng Panginoon, sa mahihirap, yung mga wretched, yung mga miserable, yung mga dukha kaysa sa atin. Huwag niyong tingnan na mas dukha po kayo kasi konti lang yun sa inyo. Mga kapatid, no, may mas dukha pa sa atin. Yun po, yung isipin po natin yung iba. By giving this to others, we will become like Him. Why? Thinking of others more than thinking of yourselves. So yung ating pong pagtingin sa iba, kaysa tignan natin ang ating sarili, nagagamot po yung covetousness and selfishness na ayaw na ayaw. Yun po yung blot sa atin, yung dungis sa atin, tinatanggal ng Panginoon yun. Kasi ang sabi po sa pag-aaral natin kay Sister Jo, nung binasa po niya sa atin yung section na yon, walang makapapasok sa kaharian ng langit na mayroong pong blot ng sin na ito po ay ang selfishness. Thinking more of others more than of yourselves. Huwag niyo isiping kulang kayo sapagkat mayroong pang mas kulang sa atin. Sino po sa inyo dito, ang palagay po natin ay mas mahirap pa sa biyudang babae na naghulog ng kahuli-hulihang barya niya na dalawa? Meron ba sa atin dito ganon? Meron ba sa atin ganong kahirap? O meron po sa atin dito na mas mahirap pa sa babae ng Serapat? Naalala niyo po ba yung babae ng Serapat, mga kapatid? Na inutusan ng Panginoon si Elijah na pumunta doon sa Serapat at meron siyang inihahandang probisyon na hindi niya alam nang ipinaghahanda sa kanyang probisyon ay napakahirap lang na mag-ina, single mother, single mom, na namumulot na lang ng patpat para iluluto ang kanyang kakarampot na harina sa kakarampot na mantika. Pero natutunan po niya mag-share sa lingkod ng Panginoon. Hindi naman po sila pinabayaan ng Diyos sa kanyang kahirapan. Sa halip, natapos ang tagutom na hindi naubos ang kanyang harina at ang kanyang mantikilya para silang dalawang mag-anak kasama ng buong sambahayan ay mabuhay. So the Lord preserves the poor widow, the poor single man para po sa pagtingin ng Diyos ay hindi magpapabaya sa mga taong nagpapahalaga ng higit sa karakter na katulad ng sa ating Panginoon. So mga kapatid, kahapon ay may tanong, Pastor Nelven, ano? Doon sa group chat ninyo ata yun. Papaano naman yon? Sana naman balanse naman ang pagtetestimonya. Hindi naman ganoon ang pagkakatanong. Parang sinasabi po niya, sana yung tanong, sana daw po ay yung daw po mga testimony ay meron din testimony sa mga tricycle driver, sa mga farmer, hindi sa mga sindera lang. Kasi yung ating po ipinoproject kahapon ay sindera ang tingin siguro ng kapatid. Nalimutan natin na yung ibang mga nagtestimony sa nakaraan, may labandera, may isang kabataang binibigyan lang ng allowance, no? So, na nagpapatotoong tunay na sa kabila ng kahirapan, pwede para tayong magbigay din. Hindi para payamanin ng Diyos, kundi para mahubog yung karakter natin na katulad ng karakter ng sa Panginoon. So, Pastor Nelven, pwede ka bang magtestimonya dyan? Ikaw ata ay produkto ng tricycle driver din na tatay. Opo.
Ako nakaka-relate dyan. Yung tatay ko kasi ay tricycle driver. So bago siya mag-tricycle driver, siya po ay construction worker. Tapos yun, nakaipon, nakabili ng tricycle, nakabili ng linya. Doon po yun sa floodway. Yeah, punta po kayo doon sa floodway. Kilala yung tatay ko dyan. Pabalik-balik lang siya doon at marami namang pasahero. Kaya lang, tricycle driver. Siya po ay nagbaboundary din kasi bininta niya rin yung linya. Sabi niya, aalis na dito, tatayo ng ganito, tatayo ng gano'n. Bininta niya yung linya. Tapos nag-boundary siya. Tapos may coding ng Miyerkules, so hindi siya makapasada kasi coding. Tapos pag Sabado, hindi rin siya makapamasada dahil magsisimba kami. Ang mahusay doon si nanay, yung mga magulang ko na sila ay nagtatabi ng ikapu at saka ng offering. At hindi ko maintindihan yun kung bakit. Minsan nga, wala na kami pagkain pag Sabado dahil nga hindi makakapasada yung tatay ko. Wala kami makakain. Pero may binibigyan pa rin kami ng offering bukod sa may sobre yung nanay ko. Mayroon pa kami, binibigyan kami mga barya-barya para daw maghulog kami. Ayan, sinasanay kami magkakapatid. At nakita ko doon na ang Panginoon ay sinustain naman yung aming buong pamilya. At sa tulong ng Panginoon, lahat po kaming apat na magkakapatid ay nakatapos po ng pag-aaral. Amen. So, ilang trabaho. At yung tanay ko, ang trabaho niya, naglilinis kami sa church, caretaker kami sa church, mga kapatid. Yung tatay ko, nagta-tricycle driver. So mahirap. Mahirap ka makapagpatapos ng apat na anak sa ganung kalagayan. Pero ang Panginoon, ang gumawa ng, hindi talaga nagpapabaya ang Panginoon. Nasaksihan ko po yun mula nung pagkabata. Kaya ngayon, ako nagpasya na maglingkod din sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapastor sa kanyang bukiri. Amen. Ang ganda. Pastor, salamat po sa patutuwa. Marami pong makaka-relate dyan, Pastor, kasi marami po talagang mga kapatid sa simbahan natin na hindi naman ganong kayamanan. Ibig sabihin kung tutuusin sa mundo ng mundong material ay kapos talaga kung tutuusin. Pero sapat naman at nakapagpapaaral. Kaya meron pong tanong kahapon sa ating pong chat box dito na tinanong po ng isang kapatid na honest naman po yung kapatid natin na yon. Siya po ay isang leader ng church natin. Talagang pinagpasyahan po nilang mag-asawa na maging tapat sa Panginoon. At masipag naman po talaga sila sa simbahan, sa mga gawain ng ating simbahan. Kung babalikan po ninyo yung tanong na yun, may mga sumagot naman po sa inyo at pinalakas natin ang kalooban ng kapatid na magpatuloy sa gawaing ating pong sinasabi ngayon na hindi lang more than doon sa pag-involve sa mga gawaing church physically, ito po talagang pagbibigay ng anumang meron sa atin sa kahirapan at sa kaunlaran na meron tayong tinatamasa, ay matutunan natin itong ibigay sapagkat tayo nga po ay meron tinatawag na pananagutan sa Diyos sa karamihan man, kalakihan at kakauntian ng mga tinatangkilik na ibinigay niya sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, may kanya-kanya po tayong kapananagutan sa bagay na ito. Tayo ay pinahiram ng Diyos, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung maliit o malaki na anumang meron kayo, maaaring lakas, skill, time, talents, pagkakataong kumita o mga means o mga pera o kayamanan. Okay, mga kapatid, pinagtatiwala sa atin ng Panginoon. At sabi po dito sa atin, we will render to God of everything yung magiging accountable tayo sa Panginoon sa paggamit nito. So mahirap at mayaman, lahat tayo mananagot. Hindi po tayo pananagutin ng Diyos sa hindi natin tinanggap. So tandaan niyo po yan ha. Kung saan lang po, ano po yung ibinigay sa atin, yun lang po ang ating pananagutan. Mag-a-account tayo dyan sa Panginoon kasi siya nga po ang may-ari nito. Naalala niyo po ba mga kapatid yung parabola na pinagtiwalaan ng Diyos, na pinagtiwalaan ng isang Panginoon ang kanyang mga alipin, pinagtiwalaan ng 5, pinagtiwalaan ng 2 talento at pinagtiwalaan ng 1? Noong panahon na po ng pagsusulit, hindi naman po pinanagot ng Panginoon yung pong 1 sa 2. Sa 1 lang po siya pinananagot. Yung pong 5 ay pinanagot po sa 5. Yung 2 pinanagot sa 2. So kung saan po yung binigay sa inyo,
wag ho kayong mag-ano, tawag dito, wag po tayong managhili. Tama ba yung salita ko na yon? Wag na yung managhili na yung iba ay marami, yung sa atin ay kaunti. Kasi mas malaki nga po yung pananagutan nila kaysa sa Kaysa sa atin. ang masakit noon, kakaunti na lang yung ating pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi pa natin mamanage ng mabuti na put God first. Oo nga. Ano? At alam niyo pa ba mga kapatid, mas mahirap ang kalagayan ng marami silang tinangkilik. Bakit? Ay mas matindi ho ang pakikipagbaka noon kasi mas malaki po talaga yung pawawalan nila. Kaya pagka hindi ho nila naintindihan, hindi natin naintindihan, ang unahin ng Diyos sa lahat ng ating pong tinatangkilik na mawala sa ating alaala na ang may Panginoon pala ang may-ari ng lahat, lalabas po talaga yung ugali ni Satanas. Ano po yung ugali ni Satanas? The character of Satan is selfishness and covetousness. At yun po yung ayon na mangyari ng Diyos. Kaya sa mahirap at sa mayaman, o may kaya o wala, malaki at kaunti, mga kapatid, tandaan po ninyo, ito po'y may mission tayong gagawin. Ito'y ilagay natin pabalik sa kamay ng Diyos, sa kabila ng kahirapan natin. Hindi interesado ang Diyos sa naman ang ibibigay natin sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, unti-unti nating mahubog ang pusong nawawala na ang selfishness at pagka-interes sa mga bagay na nasa lupa. Kasi mga kapatid, pauwi na po tayo. Jesus is coming soon. At gusto ng Panginoon, abutan tayong lahat, mahirap at mayaman, na katulad ng ugali ni Jesus ang nasa atin. Mapagbigay, sagana, at hindi selfish sa kanyang likas. So yun mga kapatid, ang oras po natin ay 4:56 na. At ang bilis ng panahon mga kapatid. Baka meron mo kayong gustong ikwento rin sa inyo. Meron ba kayong gustong ikwento sa inyong paano nyo ito pinaglalabanan? Gamitin po niyo yung chat box, pastor, no? Yes po. Kaya nung ating kapatid kahapon, pwede ho kayong Mag-chat. mag-chat o magbukas ng inyong audio, magsalita rin po kayo. No? Yes. So kaya kasalamat po doon sa ating elder o yung ating leader na hindi ko alam kung saan church yan, hindi kasi nagpakilala ko saan church, na nag-share po ng kanyang honest na karanasan para masagot po natin. Salamat daw po, Pastor, sa advice. Ay, okay po. Sige po, salamat. Purihin po ang Panginoon. Ayun, si Brother Mel pala yun, si Brother Mel. Okay. Brother Mel, ayo ay mahal ng Panginoon tayong lahat. Hindi ko kayo pababayaan ng Diyos. Kung patuloy ko kayo sa inyong ginagawa, maging masipag sa gawain ng buong pamilya, pinupuri namin ng Panginoon na kayo po ang buong pamilya ay nagdesisyon na sundan ang Panginoon kahit ano po mangyari sa buhay. Because Jesus is coming soon. Ayun, Lambakin Seventh-day Adventist Church. Sa Bulacan po ba yan? Pastor Melvin? Bulacan. Opo, sa Bulacan, malapit sa May Kawayan. Santa Maria. Ay, Marilao. Pastor, Marilao po yan, Marilao. Marilao. Sige po, salamat po. Meron pa po ba kayong gustong i-share? Pastor Melvin? Yan po. Meron pa po ba kayong gustong i-share mga kapatid? So yung wag po natin kalilimutan, ano pala yan? Divine. Yung pong ano pala yan, banal yan na gawain. Yung pagbabalik ng ikapo at saka ng anto. Di pala yung basta-basta. Hindi pala yan si Pastor Jerry yung nag-uutos niyan, kundi yung Panginoon. Hindi pala yan ordinaryo lang na, pipilit tayo ng conference na mag-offering tayo. Hindi pala yan. Ang Panginoon Diyos po yung nag-ano niyan. Pastor, mayroon sa chat box. Ayan, sige po. Sige po. Brother Mel. Yan, sige po. Tama po ba? Si Brother Mel nga po. Tapos si Brother Mel at saka si Sister Nitz. Ayan. Thank you, Pastor. Sige po, Brother Mel. Pwede po kayo magsalita, Brother Mel. Buksan niyo po audio niyo. Asan na ba yan? Bubuksan ko audio niyo para... Hello po, Pastor. Magandang umaga po. Sige po. Hindi ko po mabuksan yung video kasi madilim po dito sa bahay namin.
Opo, opo. Sige po, okay lang po. Narinig po namin kayo. Alam niyo po, Pastor, meron din naman po kami magandang experience mag-asawa. Nung time po na ginawa po namin yung COP na yung combined offering po na yan, talagang inano po namin 10% po talaga. Talagang wala po talagang natira sa amin. Pero nung time po nung ano na yun, nung hapon po, syempre sa trabaho ko, sa sales po ako, biglang may pumasok po na incentive. Kaya natuwa po kami nun. Yun ang magandang naging naano namin nun time na yun. Amen, amen. Yun po, yun lang po ma-share ko, Pastor. Kaya natuwa po kami nun. Kaya Amen. sabi po ng asawa ko, sabi niya, tunay po talagang napakabuti ng Panginoon. Talagang natuwa po kami. Kasi nagbi-meeting po kami nun nila, Pastor Charito Mesa, nung time na yun. Nagbi-meeting kami kasi magkakaroon kami ng rededication ng church. Sabi namin, talaga gawin natin yung, yung COP na yan. Ginanon talaga namin, Pastor, as in wala talaga matitira. Pero sinubukan namin, Pastor, talagang namin, kasi yun talaga ang tama eh. Bigla pong yun nga po, nung hapon, bigla kong, may pumasok na incentive sa sales, sa ko, sa account ko. Yun, bigla po kami natuwa. Yun lang po, Pastor. Salamat. Amen. Salamat po, Brother Mel. Magpatuloy po kayo. Salamat. Purihin ng Panginoon sa karanasan po ninyong iyan. Magpatuloy po kayo at kayo po ay hindi pababayaan ng Diyos. Hindi kayo pagkukulangin sa mga pangangailangan nyo araw-araw. Si Sister Nitz at Pastor. Salamat po, Pastor. Isi-share ko lang din, Pastor, yung karanasan ko simula pa nung ako'y bata pa. Alam niyo po, ako'y nakarelate din doon sa labandera dahil ako po'y pinalaki ng inang labandera lamang. Subalit, maraming nag-akala na ako Recording in aking- progress. sa aking mukha, sa aking physical na katawan, akala nila mayaman. Pero ang pinanggalingan ko po ay galing lang sa isang labandera. At lumaki po ako, namuhay, na akala mo may kakayahan dahil hindi talaga po pinabayaan ng Panginoon. Ito po ay napakalaking talagang testimony ko na hindi ko talaga maarok yung kung gaano ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin na hanggang ngayon ay tinataglay ko yon. Kahit po ako ay wala ng mga kapatid, nag-iisa na lang dahil sila po yung mga nawala na, 6 po kami, ako na lang po ang natira na bunso. At naranasan ko po na gano'n yung hanap buhay ng aking ina. Subalit, bakit po ako nakapag-aral sa isang magandang eskwelahan? Ako po ay nagtapos sa FEU at nagkaroon po ng asawa na sabihin natin wala rin kakayahan, panganay po. Subalit wala rin hanap buhay kundi ang mag-drive ng sasakyan, jeepney driver. Subalit yung amin pong buhay ngayon, mas masaya po kami kaysa sa sinasabing merong malaking kayamanan. Kaya nga po, sabi po dun sa ating reflection po dun sa possessions only in our trust, gaano man to kalaki, gaano man kaliit ang binigay sa atin, tandaan lamang po natin, ilagay lang po natin ang ating tiwala sa Diyos sapagkat siya po ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi po tayo pagkukulangin kung lagi lang po siyang uunahin sa ating mga buhay. Lamang po, Pastor. Salamat, Sister Nitz. Pastor, Pastor? Purihin ng Panginoon sa mga magagandang mga patotoo. Si Sister Lorena, manuos pa, parang kangina. Sister Lorena, nagtaas po ba kayo ng kamay? Lorena po. Lorena Manuos. So yan, napalo. Paki-unmute po ninyo. Kung hindi man po, paki-chat na lang po ninyo. Parang nakita po kasi natin kanina si Sister Lorena. Naputol daw tayo sa FB pero bumalik naman po. Ayan. Baka sa FB meron tayo Pastor? Pakibasa na lang. Parang nawala tayo sa live stream eh. Pero bumalik naman na po. Bumalik na. I praise the Lord. Praise the Lord. Okay? Pastor, baka meron pa sila. Yung mga kapatid natin. May oras pa Mga po, meron pa po ba kayo na reflection o testimony po mga kapatid? Pwede niyo pong i-comment or i-chat dito sa amin. DM mga kapatid. Yan. Yan, oras po natin ay 5:04 dito po sa ating oras. 5:04 na pala. Sige po. Bukas pong muli, mga kapatid, para hindi mabito niya ating speaker. Nandito na po yung speaker natin, Pastor Nelben eh. Si Treasurer po at ang ating speaker ngayon. Wala po. Pastor. Pastor, wala po tayo sa FB.
Oo nga po eh. Pwede ba natin, sino po ang nangangasiwa sa FB natin? Yan, nababawasan na yung ating mga kapatid. 41. Meron ako po dito, 41 live. Baka 24 yan, baka 23 ang kahapon. Naka-ano lang po siya, naka-God First Morning. Oo nga, Hindi, basta. hindi po siya naka-live stream. Sige po, asikasuhin po yan ng mga tao natin sa mga volunteers po natin, nasa likod lang po sila natin. Salamat po. Ipag-pray po natin na baka may technical problems o kaya internet. Yan ang ating kalaban talaga dito sa platform. Pero good. Praise the Lord. Yun, no? Si Kuya Claire. Sister Claire. Esguera po. Kuya Art. Sige po, tayo po ay magsisimula na. Bukas pong muli ay handa po natin ang ating mga reflections and takeaways sa ating pong i-discuss ngayon pong umaga. Pastor, pakilala mo nga yung speaker natin. Sino ba yung nakalagay na speaker natin? Yeah, so ang ating pong tagapagsalita ngayon pong umaga ay si Sir Joel Manlunga, ang ating pong treasurer dito sa CLPM. At ang kanya pong tatalakayin ay to awaken attributes of Christ's character. Dito pa rin po yan sa chapter 3. Ito yung may kinalaman sa character natin na patuloy na mabago sa tulong ng ating Panginoon. Kaya po tayo po ay makinig ng mabuti. Ayan, pangunahan po tayo ni Sir Joel Manlunga. So bago po yan, Pastor. Bago po yan, ating po munang buksan ang ating pong introduction at prayer din po para sa opening prayer kay Sir mamaya. Panurin din po natin ang ating pong COP promotions. Okay? Atin na pong panoorin. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists
was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga po na ito, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at inalalapit po namin si Sir Joel Manlungat sa kanya pong pagbabahagi ng inyong pong mga salita. Magbigay itong inspirasyon sa amin, mabless kami at patuloy kami mapalapit sa inyo, O Diyos. Salamat po sa pag-ising niyo po sa amin ngayong umaga. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Alan was highly successful in his business. Gratefully recognizing God's actions on his behalf, he decided to call a lawyer and an accountant and ask them to add God as a partner in the company's documents. While trying to fulfill the request, the lawyer and the accountant soon realized how difficult it was. According to the laws of the land, a business partner must provide an ID number and an address in the country. How could they find God's ID and address? One day, after returning home frustrated by the legal complications, Alan found Psalm 50:12, which reads, "If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness." Immediately, everything became clear to him. The words,
The world is mine and all its fullness hit him as never before. Suddenly, he realized that in his distorted notion of ownership, he was still willing to be in charge, to be the owner. However, more than that, he was attempting to downgrade the actual owner to the position of a mere partner. As Alan came to his knees, he felt a deep peace. He understood that instead of being the owner, he had been given the temporary privilege to have his name on the documents of God's company. Moreover, God was simply asking Alan to manage that company on his behalf, to fulfill God's holy purposes on earth, to reach others for eternal life. If he would humble himself and connect with the owner through prayer and studying his word, Alan understood that he should never worry about that company's problems anymore. God, the true owner, would take care of every detail, not only of that company, but of his life. Some Christians may still believe that they can help God's cause with their possessions, but the opposite is true. While we are still alive, God is helping each of us, constantly imparting to us possessions he has in store. Furthermore, after life ends, he places those same goods in the hands of others. We may not always acknowledge God's ownership, but that doesn't change the truth about what he is. Instead, it changes us. But if we forget that he is the owner of all things, we will develop an arrogant heart and haughty looks, which will lead to a fatal separation from God. Therefore, as a merciful reminder that he is the owner, he asks us to regularly return to him tithes and offerings from all that belongs to him and that he has lent us. And we say to return instead of to give, because the Bible indicates that when we bring tithes and offerings to God's storehouse, we are actually giving them back to him, who is the owner of all things. As we faithfully return tithes and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Sir, Joel, it's your time. Good morning. God first morning Tuesday po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon sa isa na namang araw na kanyang ibinigay na kung saan tayo po ay magsisimula, tayo po ay gagawa, at tayo po ay dadaluyin ng pagpapala mula sa atin papunta sa iba. Sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang paksa sa pag-aaral po natin na may title na To Awaken Attributes of Christ's Character. Ito po ay hinango sa The Review and Herald, September 13, 1906. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabing to awaken, sa Tagalog sinasabi buhayin. Ang attributes, ano ba ang ibig sabihin ng attributes sa Tagalog? Mga katangian ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, dito sa ating pag-aaral, ipinapakita o ipinapamulat sa atin ang karakter ng ating Panginoon. At nung ako po ay nagbabasa, ito pala ay storya na matatagpuan po natin sa Biblia. Matatagpuan sa Luke 10, 25 to 37. At ito ay storya na kung saan pamilyar po tayo. This is the story of the parable of the Good Samaritan. At nais natin ripasuhin, no? Dahil maiksi lamang to, nais ko pong basahin muli sa inyo ang mga nakatala. Ang sabi dito, and behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ano ba ang gagawin ko para magkaroon ng walang hanggang buhay? Ang sabi ng ating Panginoon, what is written in the law? Ano ba ang nasusulat? At ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind.
and your neighbor as yourself. And he said to him, you have answered correctly. Tama. Tama ang iyong sinabi. Do this and you will live. Pero hindi doon natapos ang pagtatanong ng lawyer na to. Ang sabi niya, dahil nagkaroon siya ng desire to justify himself. Ang sabi niya sa Panginoon, who is my neighbor? Sino ang aking mga kapitbahay? At ang sabi ng ating Panginoon, doon siya nagkwento ng isang parabola tungkol sa isang Samaritano. Sabi niya, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among the robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead, almost patay na. At sa verse 31, sabi dito, now by a chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Nilagpasan. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Lumagpas ulit. Pero verse 33, mga kapatid, ang sabi dito, but a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, take care of him. And whatever more you spend, I will repay you when I come back. Which of these 3, ang sabi ni Jesus Christ, do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? Ang sabi ng lawyer, the one who showed him mercy. And Jesus said to him, you go and do likewise. Mga kapatid, after reflecting on this passage sa ating Biblia, na conclude ko na when we talk about loving our neighbors, ibig sabihin lang po nun, kailangan mahalin natin ang lahat. Hindi dapat po tayo nagtatangi bilang isang Kristiyano, bilang isang steward ng ating Panginoon, hindi lamang mga kapitbahay natin, nakakilala natin, kapitbahay na maaring kamag-anak natin o yung mga gusto lang natin, mga kaibigan lang natin, ang ating tutulungan. Ang ibig sabihin nitong parabolang ito, lahat ng makakasalamuha natin, lahat ng ating mabibigyan ng pagkakataon na pwedeng tulungan ay dapat tulungan natin. Huwag po sana tayong maging katulad ng mga Levita at ng priest na kung saan nakita nila yung tao ngunit ang ginawa nila ay nilagpasan lang nila. Next point na gusto ko pong i-share sa inyo sa reflections na nakita ko. Ang sabi dito, when we love our neighbors as ourselves, it can be inconvenient sometimes, no? Kung mapapansin natin, yung Samaritanong to, meron siyang plano. Maaring nagmamadali siya, meron siyang pupuntahan. Ngunit, nung nakita niya yung taong nakahandusay, bigla siyang tumigil. He stopped. And that is the most important thing na nakita ko doon sa Bible. Kasi yung pagtigil niya lang, ibig sabihin nagpakita na siya ng compassion sa kanyang kapwa. Sabi dito, the Samaritan stopping meant the day would not go according to his plan. No? Ibig sabihin, magkakaroon siya ng inconvenience sa sarili niya. It may meant he would postpone or be late for his next appointment. It may have meant a task would not be completed that day, and it likely meant he was going to be
inconvenience. So ibig sabihin mga kapatid, sa ating pagtulong sa ating mga kapwa, hindi ibig sabihin nun ay napakasimple lang. Maaring magkakaroon po tayo magkakaroon ng konting problema, pero kakibat po yun sa pagtulong sa ating mga kapwa. Dahil ang Panginoon po natin ay bumaba dito sa lupa, nagpakita siya ng compassion, at kahit sino, wala siyang tinangi, tinulungan niya po. And with my reflections mga kapatid, when we love our neighbors as ourselves, ibig sabihin po, it should be hands-on. Alam niyo po, kung mapapansin niyo, yung kung iisipin po natin ang nangyari sa Good Samaritan, bumaba siya sa kanyang donkey. Kumuha siya ng sarili niyang bandage. Yung oil na ginamit niya, sarili niya yun. At yun ay ginamit niya para sa isang taong nangangailangan ng tulong na hindi niya kilala. At ang maganda po nito, yung kanyang supposed to be, dapat iiwan na lang niya kasi sabihin natin, nag-conduct na siya ng first aid. Pero hindi lamang yun, no? Yung kanyang sariling sasakyan na kung saan ay komportable siya, bumaba siya dun sa sasakyan na yon, inilagay niya yung taong nangangailangan at siya mismo naglakad. No? Naglakad siya, and that is how we help. Dapat hands-on. Minsan nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ay, wala akong time eh. Siguro mas maganda lang magbigay na lang ako ng pera para makatulong ako. Pero mga kapatid, ipinapakita dito sa ating pag-aaral na hindi lamang pera ang binigay ng Good Samaritan. Siya ay bumaba, siya ay gumawa, siya ay nadumihan upang tumulong sa kanyang kapwa. And mga kapatid, another point o reflection na nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito, when we love our neighbors as ourselves, it is a reflection of God's love. No? Gaya ng ating Panginoon, siya ay nag-sacrifice. No? Pumunta siya dito sa lupa, nagkatawang tao upang tayo ay tulungan, upang tayo ay bigyan ng pag-asa, upang tayo ay bigyan ng walang hanggang buhay. Ang sabi dito, He did it all for us. He paid the full cost na binigay sa atin ng kasalanan. Mga kapatid, with these points, ulitin ko po, ang reflection ko, if we love our neighbors as ourselves, ibig sabihin, we should love all. Next, it can be inconvenient on our part. And next, it should be hands-on and engage kapag tayo ay tumulong. And this is a reflection of God's love. Maaaring sabihin natin, Sir Joel, ano ba itong mga attributes o mga katangian ng ating Panginoon? Nasusulat po doon sa last part ng ating babasahin. Ang sabi dito sa to awaken attributes of Christ's character, ang sabi dito mga kapatid, nais kong basahin. The Lord permits suffering and calamity to come upon men and women to call us out of our selfishness. Ibig sabihin, minsan pinapahintulutan ng ating Panginoon na magkaroon ng suffering and calamities upang maalala ng ating puso na tayo ay nagiging selfish na at kailangan natin buhayin, gisingin yung karakter ng ating Panginoon na compassion, tenderness, and love, mga kapatid. When we talk about compassion, ibig sabihin, it is recognizing the suffering of others, deeply caring, and then taking action to help. Pag sinabing tenderness, the quality of being gentle, loving, or kind. And of course, when we talk about love, it means
God is in our hearts, mga kapatid. Nakakatuwa isipin na yung ating stewardship, ang sabi dito, God first. Kasi naniniwala po ako, kung hindi po natin mahal ang ating Panginoon, napakahirap magmahal sa ating kapwa. Pero kung ang ating Panginoon ang una nating minahal, napakadali po para sa isang puso ng isang Kristiyano, isang steward na mahalin ang kanyang kapwa. So with this, mga kapatid, this short reflection, ang ating babasahin ay nagbibigay ng mensahe sa atin sa umagang ito. Ang sabi, "A new commandment I give unto you," sabi ng Panginoon, "that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another." So mga kapatid, sa umagang ito, ang mensahe po natin ay ating pong mahalin ang ating mga kapwa. Magmahalan po tayo gaya ng pagmamahal na ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Again, good morning po sa inyo and God bless po. Maraming salamat po, Sir Joel Malungat. Amen po. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong United Prayer. Papangunahan tayo ni Pastor Seth Pablo sa adoration and confession, at sa thanksgiving and supplication naman po ay si Pastor Noel Bornales. Okay po, tayo po yung manalangin na, Pastor Seth. Amen, mga kapatid. Praise the Lord sa napakagandang lesson na yun. Ano? Kaya po ba ay na-bless sa umaga na ito? Ako ay tunay na natuto na po. Natuto at na-bless sa umaga na ito. Teka, mag-reflect tayo. Sandali lang. Buksan ko lang. Wait lang po. Ayan. Mali. Ayan mga kapatid, ano po? Tayo daw ay dapat nagisingin. Bakit pa tayo gigisingin? Dahil tayo ay natutulog, mga kapatid, ano po? To awaken, sabi dito, ano? To awaken attributes of Christ's character, para magising or buhayin ang katangian ng ang karakter ng Panginoon. Ano po? Unang puntos, mayroon tayong nakita dito na ang pagdurusa bilang paraan. Yung ating palang pagdurusa na naranasan ay paraan upang gisingin yung ating Christ-like character, ano po mga kapatid, upang gisingin. Dahil alam ba mga ginigising, mga kapatid, siyempre yung mga natutulog, ano po. Sinabi dito na ang Diyos ay na pinapayagan daw ng Diyos ang mga pagdurusa. Ayan, pinapayagan niya yan, ano? At saka yung mga kalamidad sa ating buhay. Para saan? Upang tayo ay matawag mula sa pagiging makasarili at magising sa mga katangian ni Kristo, tulad ng habag, kabaitan at pagmamahal. Pinapayagan niya yan para tayo magising, ano po, sa ating mga pagiging makasarili. Tayo kasi ay may likas na makasarili, ano po. So maganda rin yung ginamit niya yung the parable of, ano tawag dun, ano nga yun, parable of Good Samaritan, ano po mga kapatid. Yung parable ng Good Samaritan, maganda rin, ano, na tama nga naman na yung plano ng Samaritano, hindi naman yun talaga, no? Hindi naman yun talagang destination, pero ang plano ng Panginoon ay tulungan yung nangangailangan. Kaya siya ay huminto at tumulong, ano po. Yan ay isang magandang nagising yung kanyang pagiging selfishness. Dapat, halimbawa, siya ay pupunta lamang doon. Yun ang kanyang sariling lakad sana. Doon pala yung mission ng Panginoon, kaya pala siya doon pinapunta. Yun pala, no, para siya ay tumulong, ano po. 1 minute.
Ayan, ano po. Ayan, masyado malamig sa araw sa mga panahon na ito, ano po. Malapit na ang December, yan. So, dapat talaga, mga kapatid, tayo ay maging maibigin sa kapwa. Huwag puro sarili natin, kasi importante yan. Para maipakita natin na tayo talaga ay may Kristo. Kaganda nga nung kaninang introduction music natin, di ba? Sabi nga maganda yung sinabi dito ni Sister Mildred, when you are in love kay Lord, gigising ka po ng maaga. Bakit? Kasi may naghihintay si Jesus para makipag-devotional sa atin at manalangin, So, ayan, napakaganda, puntahan natin yung ikalawang puntos. Ang halimbawa ni Kristo ng habag at pagluha. Pinapakita sa atin ng lesson na ito na ang isang lalaking puno ng kalungkutan at bighati ay nagsisilbing pinakadakilang halimbawa ng habag. Ito nga yun, yung Good Samaritan. Example, pinapaalala ng talata na si Kristo na nakaranas ng malalim na pagdurusa. Kita niya po si Jesus nga nakaranas ng malalim na pagdurusa, ay nakitalamhati sa ating sakit. Grabe, si Jesus mismo na tumanas ng matinding pagdurusa ay nakitalamhati sa ating sakit. Tinatawag tayo upang ipakita ang kanyang pagmamahal at habag sa ibang tao, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Ayan, mga kapatid, nawa sa ating natutunan na ito, yung ating pagtulong sa kapwa. Sabi nga ay hindi lamang yung kakilala at gusto natin tulungan. Minsan kasi may pumapasok sa kanyang kaisipan, ako rin dati ganyan. Ito na lang ang tutulungan ko kaysa lagay ko sa church, kinukurap lang naman ng leaders. Ganyan yung isip ko dati, napakasama ng aking isip, po. Pero mali yan, mga kapatid, mali yun, huwag nang gagayahin yung ganun. Huwag natin gagayahin yung ganun mali na pag-iisip. Nagkakasala tayo, ba't pa tayo tumulong kung ganun naman yung ating isipan, di ba? So, ang ating pagsasauli ng ang pagbabalik na ikapo at pagbibigay ng offering sa Panginoon ay makakatulong yan sa kapwa, makakatulong sa kapwa sa pamaraanan na ibinigay ng Diyos sa mga leaders sa ating conference, sa ating mission, po. So, yan, ang tawag ng ibig, magmahal ng iba, gaya ng pagmamahal ni Kristo. Binigyan din dito sa lesson na ito na utos ni Kristo sa atin na magmahal sa isa't isa, di ba? Love one another. Si Jesus na utos niya, tulad ng pagmamahal naman ni Jesus sa atin, po. Ang pagmamahal na ito ay walang kondisyon, unconditional love ibinigay ni Jesus, po. At sacrifice, pinapaalala sa atin. Tunay na mapagmahal ay pinapakita ang pamamagitan ng action at habag, lalo na sa mga nangangailangan o nakaranas ng paghihirap. So, kaya nga minsan mayroon tayo mga, alam niyo yung ATRA, sila yung nakaranas ng disaster, tumutulong sila. So, pag isa kayo sa mga sponsors ng ganong mission, nakatulong kayo doon, di ba? Ganun po ang pagtulong sa isang paraan ng magandang pagtulong, pag-join sa ating. Pero hindi masama na tumulong sa iba sa gusto sa kilala mo, pero wag mo rin kalimutan yung iba. Ganun yun, Yun ang nakita ko, Masarap tumulong sa kapwa, sa mga kakilala mo, kakalapit mong kapitbahay. Maganda yun. Hindi ko sinabing mali yun, Maganda yun, napakaganda nga, Pero wag natin kalimutan yung iba. Marami pa dyan hindi natin kakilala. Marami pa dyan, kagaya ng ginawa ng Samaritano, hindi naman niya kakilala, hindi niya kaano-ano. Nakikita niya nangangailangan, tinulungan, di ba? Praise the Lord, mga kapatid. At sa pamamagitan nun, nabuhay ang Christ-like character sa kanyang puso. Malamang gagawin niya ulit yan sa iba, Once na ginawa mo raw sa iba, sa isang beses ang mabuti, patuloy mo na itong gagawin ulit, Masarap kasi sa pakiramdam yung pagtulong sa kapwa. Totoo yan, Pero once na pinagdamot mo na yung kabutihan sa iba, pagmamahal sa iba, baka makasanayan mo na. So either way, kaliwa mo o kanan, mananatili ka sa ganong gawain. Saan mo gusto mong gumawa? Sa papunta sa kaliwa, papunta sa kanan. Mga kapatid, kung tayo wise pumili, mas masarap sa kanan dahil may pangako ang Panginoon. Sa mga nagtatapat sa Kanya hanggang sa hulihan, po, may pangako ang Panginoon. Nawa ang ating mga Christ-like character ay ma-awakening, mabuhay, magising tayo sa pagkakatulog sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya, pag-connect sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya na ang Panginoon natin ay nariyan, buhay, kumagabay sa atin, hindi lamang araw-araw, hindi lamang oras-oras, may minuto, segundo, paggising mo pa lang sa umaga,
ay nariyan na. Ano? So, ayan, God first morning po sa lahat. Welcome po sa aking pinakamagandang pinsan dyan sa Laguna, si Ruby Beruela Bilasano. Ano po? Good morning po sa iyo. Sama ka dito, Ruby, sa umaga. Makinig ka sa mga lessons at prayers. Ano po? So, ayan, sabi ni si Ate Revy, yes po, hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa kung hindi muna natin mamahalin ang ating Panginoon. Yan ang napaka-tama, Ate Revy, ano? Paano mo mamahalin yung kapwa mo kung hindi mo nga kilala o mahal ang Panginoon? Sige nga, mahirap po talaga. Pag di mo minahal ang Panginoon, puro sarili mo lang ang minamahal mo. That's selfishness of Satan, ano? Ikaw pala nagmamahal kay Satan pag ganyan, ano? Kaya po, delikado pag hindi mo minamahal ang Panginoon. Baka puro, baka yun, nagiging kamukha mo na si Satan, ano? Delikado po. So, ayan, sabi ni Sister Niva, kaya po walang masyadong mayaman na Adventist kasi mapagbigay meaning sa langit tayo may ipon. Very good, ano po? Bakit tayo yaman dito sa lupa? For what? Hindi natin madadala yan sa ating ikalawang buhay. Kaya nga naman walang mayaman na Adventist, ano po? Mayroon din naman, pero may mga pinagpangala rin naman. Sila yung mga tawag dito. Mayroon akong mga kilala, mayayaman, mas malalakas tumulong. Pero siyempre, hindi natin alam yung puso nila. No? Sa pagtulong, yes, number one, magagaling silang tumulong. Pero ano ba talaga yung laman ng kanilang puso? Sila at ang Panginoon ang nakakaalam doon. Ano po? So, para sa akin, ayoko rin yumaman. Sister Niva, ayoko na. Once ako nakaranas na nagkaroon ng mas maraming pera kaysa sa ordinary, kaysa sa standard na pamumuhay. Pero nasan yung puso ko? Wala yung puso ko sa Panginoon, mga kapatid. Sinasabi ng bibig ko na sa Panginoon ako, pero ano yung pinakikita na aking puso? Ano yung pinakikita na ating gawain, na aking gawa? Hindi, wala sa Panginoon, ano? So, ang pagtulong sa kapwa, buhayin natin yung ating Christ-like character para mamagitan ng pag-ibig, pagtulong sa ating kapwa. Ano po? Tayo manalangin, mga kapatid. Kung wala na kayong idaragdag dyan, let's pray po. Kasama natin si Jesus na umaga na ito sa pananalangin. So ngayon ay may 22 live viewers na lahat tayo ay hindi ma-disconnect sa internet. Sama-sama tayo manalangin. 23 yan. Kasama si Jesus. Ano po? Let's pray po, mga kapatid. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga po na ito, amin pong pinapasalamat ang sandali na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog, na makarinig kami ng napakagandang lesson sa umaga na ito, na kung saan ang inyong intensyon para sa aming buhay ay kami ay gisingin po ninyo sa aming pagkakatulog. Kami ay may original na Christ-like character nung kami ay nilalang sa mundo na ito. Ngunit ang kalaban ay tinanim sa amin ang selfishness sa aming puso. Iniisip lang namin ang aming sarili at hindi ang aming kapwa. Iniisip namin ang aming kabutihan at binawalang bahala ang iba. Salamat sa halimbawa ng Good Samaritan. At ito ay maaari namin ma-apply din naman sa aming buhay, na hindi ang aming layunin kundi ang inyong kalooban sa amin ang aming gagawin. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa mga aral na ito. Nawa sa paggising niyo po sa amin sa bawat umaga ay patuloy niyo rin kaming gisingin sa araw-araw sa aming pagkakatulog, sa aming pagiging Christ-like character at makagawa namin makakita namin halimbawa ang inyong pagmamahal nung kayo narito sa lupa, kung saan ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, na sa kabila na inyong pagdurusa, kami pa rin na inyong inibig. Ibinigay ninyo ang inyong buhay para tubusin ang aming mga pagkakasala. Kami na hindi karapat-dapat ay inibig at binigyan ng ganitong parangal. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang inyong halimbawa ng pagmamahal ay tunay na hindi mapalalampas. Dapat namin itong pasalamatan at papurihan. Nawa sa aming araw-araw na pamumuhay, patuloy naming maisabuhay ang pagiging mapagmahal sa kapwa, hindi lamang sa aming mga kilala, kaibigan,
lalo na rin higit sa aming pagpabalik ng aming papuri at pasalamat po sa iyo sa anumang pamaraanan, lalo na sa inyo itinuro po sa amin. Sa umaga na ito, nais po namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na may mga prayer requests. Sama namin si Ate Janice sa kanyang patuloy na pagpapalakas at patuloy po siyang samahan sa araw-araw na pamumuhay. Ganyan din si Sister Ruby Ann Erilia Ebit Garcia sa kanyang maayos na panganak, sa nalalapit na maayos na panganak. Samahan po siya hanggang sa may silang kanyang malusog na sanggol. Dalangin din po namin ang mga ini-invite namin dito sa Gapan at sa Bulak sa aming pangangaral. Nawa patuloy silang ang Holy Spirit ang humipo sa kanilang puso. Mahirap man sa panahon ngayon na makarating sila sa aming invitation dahil sa isang okasyon na kanilang nakasanayan. Kami naniniwala na magkakaroon pa rin ng kabuluhan itong aming ginagawang pangangaral na programa na ito. Hindi lamang sa mga iba, ngunit sa amin din mga kapatiran. Dalangin din po namin patuloy si Brother Francis Barlis na nais niya manumbalik sa pagsamba kasama ang kanyang buong pamilya. Nawa patuloy ang Holy Spirit na sumama sa kanya at makaranasan niya ang inyong pag-ibig at makita niya na karapat dapat po siya magtiwala ulit po sa inyo. Dalangin din namin ang mother ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza sa kanilang mga karamdaman na hipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay. Ngayon din naman si Sister Vicky Jimenez, Sister Hazel, Sister Melbat Tabios Yenson, kagalingan din kay Sister Irian Mimilihor, kay Sister Teresita Dairet Reyes, kay Sister Sinaida Manarang, ngayon din yung anak ni Sister Teresita at mga apo. Dalangin din namin nakakagalingan kay Tatay Carlito Tomas, kay Nanay Juning Alpindo, kay Sister Ana Rosbel Hermino, kay Sister Adel, kay Tatay Noel, kay Tatay Aming Paklib, kay Sister Hana, kay din si Brother Reynaldo Eusebio. Patuloy pong hipuin na inyo mapagpagaling na kamay. Dalangin din po namin ang mga naghihintay ng kanilang munting anghel. Nawa ito ipagkaloob niyo po sa kanila sa inyong oras at inyong plano para sa kanila. Sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, Brother James at Brother Nico, gayon din ang iba pa. Kalakasan din at kagalingan at recovery sa mga kapatiran namin na nasa balik pa rin ang karamdaman. Sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Pinillo Henyo Javier, gayon din si John Paul Cheng, si Jinjin, si Riz Enriquez, Ate Esther Lopez, Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris C, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina T. Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang lahat po sa amin ngayon nakikinig sa panalangin ay may mga kanya-kanya ring prayer request. May laman sa aming puso. Tingin niyo po ito ay sa inyong kalooban at lalong higit ay ang aming mga sariling buhay ay matutunan namin patuloy na magmahal sa iba, sa kapwa, kahit din naman ang pagmamahal sa amin. Kasama rin po namin sa panalangin ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa live na ito. Gayon din ang mga makikinig mamaya sa replay. Pagpalain po ang aming buong maghapon. Sama namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Belinda, ang sambahayan ni Sister Sweetie Lopez, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, gayon din ang sambahayan ni Ate Revi kasama niyo ang kanilang buong simbahan ng mga kapatiran, lalo na yung mga bagong pinyagan. Gayon din ang sambahayan ni Sister Mildred, ang sambahayan ni Brother Jojo Gatmayton, ang sambahayan ni Sister ni Ate Evelyn Sabat, ang sambahayan ni Kuya Sani Erilia at kasama na yung kanyang anak na malayo sa kanilang pamilya. Ang sambahayan din ni Kuya Melchor Canlas, ang sambahayan ni Sister Olive Mariano Nunez, ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, ang sambahayan ni Sister Meli Castillo, ang sambahayan din ni Sister Leonora Cusio Capites, ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, ang sambahayan ni Ruby, ang aking pinsan kasama ng kanyang mga kapatid, ang sambahayan ni Nanay Fina, ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera. O dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin may kanya-kanyang pagsubok na pinadaraanan sa buhay. Ang iba ay pagsubok sa karamdaman, ang iba ay pagsubok sa pinansyal, ang pagsubok sa emosyon, ang iba ay pagsubok sa pamilya.
O dakilan Diyos, wala kaming kakayanan upang ito ay malutas sa aming sariling karunungan. Ngunit sa tulong po ninyo, ito ay magtatagumpay. Nawa ang makita namin hindi ang problema na dumarating sa amin. Bagkus kayo na aming dakilan Diyos na makita namin na napakabuti at handang tumulong sa amin. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan mo naman kami nakita na nagkulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Po, salamat sa mga prayer warriors na sumama sa atin. At alam natin ang Panginoong Jesus ay kasama natin sa ating kalagitnaan. 22 kanina, 22 pa rin ngayon. Plus 1, 23. Si Jesus yun. Po. Praise the Lord mga kapatid. Sa umaga nito, ang oras 5:50 ng umaga. Medyo maaga tayo natapos. Marami tayong natutunan. Bakit ganun? Ba't ang bilis natin natapos? Naabot tayo na 16 Pero ngayon mas maaga. Pero anyway, mas maganda. Mas marami tayong magagawa. Natuto na tayo. Nakapanalangin pa at marami pa tayong magagawa pa sa maghapon na ito. Sabi ni Sister Lorna, ginamit ng Panginoon ng Samaritano dahil sila ang mga tao hindi itinuturing na kapatid ng mga Hudyo. Grabe, totoo yan, Mas, sa atin din, baka magulat ka, meron ganito sa atin, yung mga kapatiran natin. Sa halip na tayong unang tutulong, ang tutulong pa iba. Na may mga ganyang testimony, church natin, sa halip na mga kapatiran natin ng magtulong-tulong para magpaganda, magpaayos, magbuo. May mga mag-share na iba na hindi natin kapatid. Ganyan, So, tingnan natin, dapat bawat isa sa atin ay ating puso ay pagtulong ang ating motibo sa buhay. Dahil yan ay pagmamahal at yan ay tinuro sa atin ng Panginoon. Mas mabuti ang mga Samaritano na itinuturing nila kaaway ay tumulong sa kapwa nila, di ba? Yan ang kwento ng Good Samaritan. Una na sinabi sa kanila ng Panginoon na maingat sila sa pagsunod sa mga kautusan, ngunit walang pag-ibig sa kanilang puso. Ayan. So, hindi sila ganun kaingat po. Dahil wala kang pag-ibig sa kanilang puso. Number 1 kasi ang pag-ibig, po. Ayan mga kapatid, tayo ay natuto sa umaga na ito. Tandaan natin ay ang lesson na ito ay patungkol sa pag-gising, pagbuhay sa Christ-like character natin. Dahil bakit kailangan gisingin? Natutulog mga kapatid, natutulog. Sa pamamagitan ng ating pagtatapat sa Kanya, sa pamamagitan ng ating oras, ating talents, ay ibuhos natin sa Kanyang pagmamahal. Yung ating puso ang number 1. Yung pulsa, kasunod na yan. Hindi yan mahuhuli, maniwala po kayo. Sa aking experience ay napagdaanan ko na po yung mga naiisip nyo ngayon. Malamang may iniisip kayong mga gumugulo sa isipan nyo, dumaan din yan sa isipan ko. At ako'y nagtagumpay sa tulong ng Panginoon. God first morning po sa lahat. Hanggang dito na lamang. Balik tayo bukas 4:30 ng umaga. Patuloy tayo ma-bless. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this